Ilang sandali ang lumipas, nakahandusay ang simp, nawala ng malay at nananaginip ng masarap na pagkain. Tuwang-tuwa siya, akala niya'y kakain na siya. Ngunit habang inihahanda ang pagkain, nakita niyang nasa loob ng ulam si Dogo. At ang mas masahol pa, biglang tumalon palabas si Dogo at sinimulan siyang kagatin. Napasigaw sa takot ang simp at biglang nagising, hinihingal. Sabi niya, bangungot iyon. Ipinaliwanag niyang napanaginipan niyang kinagat siya ng isang aso na luto na at nasa loob ng ulam. Tumingin sa ibaba ang simp at bigla niyang napansin ang kanyang kaliwang braso. Nakatali ang pinutol na bahagi gamit ang manggas ng sarili niyang kamiseta. Tinitigan niya ito na naguguluhan, ngunit mabilis niyang napagpasyahang baliwalain na lang. Naisip niyang wala ring saysay na isipin ang mga bagay na hindi niya maalala. Pagkatapos, lumipat ang tingin niya kay Snakey, habang napapangiwi at nagrereklamo na masakit ang kanyang mga hita. Nagtataka siya kung may kung ano ba ang kumagat sa kanya ngayon lang. Sabi ni Snakey, wala at tinanong siya kung nananaginip pa rin siya. Bago pa makasagot ang simp, inisip ni Snakey at sinabing malinaw na hindi pa lubusang nagigising ang lalaki. Kasabay nito, napunta ang atensyon ni Snakey sa kalapit na array nang magsimula itong umilo. Naisip niyang gumagana ang array, na nangangahulugang may malapit na mga kalaban. Samantala, malayo sa kuweba ni Snakey, huminto sa paglalakad si Dogo. Nakaramdam siya ng alon ng malakas at espiritual na enerhiya na nanggagaling sa direksyon ni Snakey. Nagtaka siya, nag-iisip kung ano ang nangyayari. Ang aura ay halos kasing lakas ng isang Golden Core level Great Demon. Tinitigan niya ang direksyon na iyon at nagtaka kung nakahanap na naman ng iba ang unggoy na Snowstorm. Naramdaman niya ang takot nang maisip niyang baka hindi kayanin ni Snakey ito, masyado itong malakas. Ang munting ahas ay masyadong mahina para sa isang Golden Core level Great Demon. Kasabay nito, narating ng pinuno ng tribo ng mga elepante na si Manjin ang kuweba ni Snakey kasama ang hari ng mga unggoy. Huminto si Manjin at tinanong kung ito ba ang ravine na hinahanap nila. Huminto ang unggoy at sumang-ayon, at sinabi ni Manjin na bilasan niyang manguna sa daan para mahabol na nila ang ahas. Nagsimulang tumawa ang unggoy na parang narinig niya ang pinakamagandang biro, at naisip niyang dahil sa perfected foundation na elepante na ito, walang laban si Snakey. Anumang panlilin lang ang subukan ni Snakey, maging pagtatago sa ilalim ng lupa o pag-aikad sa loob ng kanyang kuweba, sapat ang kapangyarihan ni Manjin para durugan siya. Tiningnan ng unggoy ang kanyang hukbo at itinaas ang kanyang kamay. Bilang tugon, nagsigawan ang mga sundalo ng unggoy, sinisigaw na ibabalik ng kanilang pinuno ang lahat at pamumunuan sila sa tagumpay. Samantala, nagulat si Snowy. Maingat siyang sumilip sa labas ng kuweba, nagtataka kung bumalik na naman ang mga kalaban para umatake. Narinig ito, nagpanik ang simp. Sabi niya, masama ang timing dahil hindi pa gumagaling ang kanyang mga sugat, at hindi siya makakalaban. Mahinahon silang sinabihan ni Snakey na huwag magpanik, at iminungkahi na obserbahan muna nila ang sitwasyon. Agad siyang nagpadala ng scouting puppet para tingnan ang paligid. Sa himpapawid, lumilipad si Manjin sa isang lumulutang na plataporma na gawa sa mga pangil, at sinigawan si Snakey na lumabas. Napansin ng puppet ni Snakey ang lumilipad na figure, at mabilis siyang nakilala. Ito ang parehong ligaw na elepante noong nakaraan. Nagtaka siya kung bakit narito ang lalaking iyon sa ravine. Pagkatapos, tumingin sa paligid ang puppet at nakita ang unggoy. Nagdulot ito ng mas maraming tanong sa isip ni Snakey. Pinaghihinalaan niyang baka tinawag ng matandang unggoy ang elepante para tulungan siyang makapaghiganti. Nagsimula siyang mag-isip na baka magkaalyado sila. Doon naalala ni Snakey ang pana. Hindi yun ordinaryong pana, gawa ito sa pangil. Naisip niya, at naunawaan niyang talagang may malalim na koneksyon ang unggoy, si Manjin, at ang tribo ng mga elepante. Hindi yun maliit na bagay. Malaki at malakas ang kanilang relasyon, lalo na't narito ang elepante kasama ang kanyang angkan para maghayganti para sa unggoy. Samantala, napansin ni Manjin ang puppet na nanunood mula sa malayo, at naguluhan. Sa kabilang banda, naunawaan ni Snakey na naramdaman na ng pinuno ng mga elepante ang kanyang puppet. Tahimik niyang pinuri si Manjin, iniisip na natural lang para sa isang perfected foundation establishment expert na mapansin kahit ang isang nakatagong scout. Samantala, tiningnan ng mas malapitan ni Manjin ang puppet,
pagkatapos ay ikinalat ang kanyang shadow curtain at bumaba ng diretso sa lupa malapit dito. Namangha ang mga sundalo ng unggoy sa nakita nila, sumisigaw sa hari ng mga elepante para sa paggawa ng ganoong boss level entrance. Habang lumalapag si Manjin, nilapitan siya ng hari ng mga unggoy. Tinanong ni Manjin kung ito ang lugar, at tumango ang hari ng mga unggoy. Sabi niya, kaya niyang wasakin ang lahat, at kapag nangyari iyon, masisira ang stealth array. Nagsimulang maglakad si Manjin patungo sa kuweba, at humarap naman ang hari ng mga unggoy sa kanyang hukbo, hinikayat sila. Sumigaw siya na makakapaghiganti na sila sa wakas, at sa pamamagitan ng karne ng ahas, mga pil, at mga kayamanan, ang kanilang angkan ay muling babangon at magiging mas malakas kaysa dati. Gayunpaman, nang makarating si Manjin sa harap ng kuweba, biglang huminto si Manjin. Mahinahon niyang tinawag si Snakey bilang master ng lugar na ito, at magalang na hiniling sa kanya na lumabas at harapin siya. Natigilan sa gulat ang hari ng mga unggoy, naramdaman niyang may mali. Hindi yon ang inaasahan niyang pag-uugali mula kay Manjin. Sinubukan niyang isantabi ito, iniisip na baka nag-o-overthink lang siya. Tiyak na sisirain pa rin ni Manjin ang lugar. Ngunit muli, magiliw na nagsalita si Manjin, tinawag na little friend si Snakey at umaasa siyang lalabas ito. Ngayon, doble ang pagkalito ng hari ng mga unggoy. Nagsimula siyang pagpawisan at nagpanik sa loob. Nagtataka kung kilala talaga ng pinuno ng mga elepante ang demonyong ahas na iyon. Kung hindi, tiyak na may kakaiba dito. Mabilis siyang nagdesisyon na umalis ng tahimik habang kaya pa. Samantala, matiyagang nagpatuloy si Manjin, sinasabing nagtataka siya kung ayaw ba siyang makita ng kanyang little friend. Agad namang lumabas si Snakey sa kuweba, at mahinahong lumingon si Manjin para tingnan siya. Pagkakita pa lang niya sa ahas, naalala ni Manjin ang laban sa Snake Catcher Sect. Alam niyang kung hindi tumulong si Snakey mula sa anino, walang sinumang elepante ang makakalabas ng buhay. Nang araw na iyon, nailigtas ni Snakey ang buong sangay ng angkan ng mga elepante, at kung iisipin na 8 sangay lang ang angkan, malaking bagay iyon. Tahimik na tinanggap ni Manjin na ang ganoong pabor ay nararapat sa habang buhay na pasasalamat. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, umupo si Manjin. Nagtaka ang buong hukbo ng mga unggoy, kasama na ang kanilang pinuno, nag-iisip kung ano ang ginagawa niya. Ngunit hindi nag-alala si Manjin. Mahinahon niyang tinawag na benefactor si Snakey, at idinagdag na hindi kailanman makakalimutan ng angkan ng mga elepante ang kanyang kabaitan. Magalang na hiniling ni Snakey kay Manjin na itago ang kanyang apoy, sinasabing ayaw niyang maluto ang kanyang bagong tahanan. Nang makita iyon, agad na sinabi ng hari ng mga unggoy sa kanyang hukbo na umatras, naintindihan niyang maaaring lumipat ng panig ang mga elepante anumang oras. Samantala, sinabi ni Snakey kay Manjin na huwag siyang pasalamatan. Sabi niya, kaaway niya rin ang Snake Catcher Sect, naging paraan lang niya yun para mapadali ang lahat. Bigla na lang sumigaw ang Monkey King sa kanyang hukbo na magkanya-kanya sila. Walang nag-aksaya ng oras, lahat sila ay tumakbo, pati rin ang Monkey King mismo. Samantala, si Manjin ay nanatiling nakatingin kay Snakey at magalang na nagpakilala. Sinabi niya na masyadong nagpapakumbaba si Snakey at tinanong ang pangalan nito. Sumagot si Snakey na ang tawag lang sa kanya ay Snakey. Ipinaliwanag niya na may matagal na silang alitan ng Monkey King, at kung talagang nagpapasalamat si Manjin sa ginawa niya, mas mabuting huwag na siyang makialam. Habang patuloy sa pagtakbo ang hukbo ng mga unggoy, sumisid si Snakey sa ilalim ng lupa at mabilis silang hinabol. Nahuli niya agad ang isang unggoy. Kalmadong pinanood ni Manjin ang nangyari at sumang-ayon, sinigurado kay Snakey na hindi siya makikialam sa laban nila. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Dogo sa pinangyarihan, naguguluhan. Nagtataka siya kung huwad lang ba ang alarma. Habang hingal na hingal dahil sa pagtakbo na parang nakasalalay ang buhay niya, napansin niya ang isang tumpok ng mga bangkay ng unggoy. Nanlaki ang kanyang mga mata, napagtantong si Snakey ang gumawa ng lahat ng iyon. Nagulat siya na hindi man lang sinabi ni Snakey sa kanya na ganito na siya kalakas. Inamin niya na hindi na ito ang dating takot na si Snakey at pakiramdam niya'y naging katawa-tawa ang pag-aalala niya rito. Samantala, patuloy pa rin sa pagtakas ang Monkey King, habang nasa likuran niya si Snakey na humahabol. Tumakbo ang Monkey King ng buong bilis, alam niyang ang tanging pagkakataon niya ay maabot ang volcano zone,
kung saan ang lupain ay maaaring magbigay sa kanya ng kalamangan. Habang nagdidikit siya ng mga wind talisman sa kanyang mga hita, napansin ito ni Snakey at nagulat, nagtataka kung mayroon na ring mga wind talisman ang Monkey King. Agad na kumuha si Snakey ng 3 wind talisman at ginamit ang mga ito. Tahimik na nag-iisip na kung magiging karera ito, hindi siya magpapatalo sa matandang unggoy na yun, anuman ang mangyari. Kasabay nito, pinanood ni Manjin ang paghabol at mabilis na napagtanto na mas mabilis si Snakey. Patuloy na lumiliit ang agwat, 500, 400, hanggang 100 metro na lang. Natigilan si Manjin, naintindihan na malapit na si Snakey. Pagkatapos ay inilunsad ni Snakey ang kanyang galaw, ang Earth-Piercing Strike, diretso sa Monkey King. Ngunit nang maramdaman ito ng Monkey King at tumalon sa hangin, hula ni Snakey na matapos umiwas, liliit ang distansya sa 3 metro na lang. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay hindi niya inaasahan. Biglang binuksan ng matandang unggoy ang kanyang treasure box at kinuha ang isang nether cauldron. Tumalon ang Monkey King sa loob ng cauldron habang tumatama ang Spike dito. Nabangga ang Spike sa ibabaw at sa hindi malamang dahilan, sa halip na tumigil, ang cauldron ay bumulusok pasulong na parang isang rocket. Natulala si Snakey habang mas lalong bumibilis ang Monkey King palayo.